Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Umuulan ng Abril, bago ang mikropono, bagong video. 100? Higit 100? 100? More than 100? Pinoy Lost Media. Nawawala. Pinas, Philippines. Lost TV. Physics. Di pa rin nahahanap hanggang ngayon. ETV. Bago pa ang batibot. Magic Gimmick. Kinalakihan namin ang Masked Magician sa AXN. Kaya nagulat ako habang nanonood kay Senador Kuya Will at lumabas si Masked Magician. Pero, nasa wikang sariling atin at sinamahan ni Kian Cipriano at Empoy Marquez. Post na lang ng TV5 ang natira. Mukhang nireformat ang Magic Gimmick noong 2014. Kasama naman sina Arnel Ignacio at Donalyn Kakaibib Bartolome. 2 episode lang ng reformat ang meron sa YT. Kahit na, base sa IG, naka-6 na episode ito mula 8 Pebrero hanggang 15 Marso 2014. ABC5 Sign-off 2005. Audio na nga lang di pa na-arkibo, na-save ng Wayback Machine. Wala na rin ang vlog na to, na nag-feature din ng sign-off ng DOS, 7, at Para sa Bayan. 2 for the Road. Remember how she lived, not how she died. Marami ng YT tungkol sa pagpatay kay Elvira Manahan, ina ni Mr. M. Pero yung naging buhay niya, hanggang nakasulat lang. Di pang viral sa social media Naging kilala si Elvira Manahan bilang host ng 2 for the Road, kung saan dinala niya sa telebisyon ang yaman ng alta sosyedad, old rich. 2 for the Road, ang pangalawang palabas na inalok sa kanya ni Kapitan Henny Lopez, matapos niyang tanggihan ang unang alok na musical variety show. Nagsimula sa ABS-CBN, nirevive sa 4, bago naging matagumpay sa 7, kung saan naging co-host ang direktor na si Nestor Torre, na mas kilala ko bilang kolumnista ng Inquirer. Tumagal ang revival mula 1979 hanggang 1986. Kabilang sa revival ang isang tribute, pagpupugay, para kay Ninoy Aquino, kahit nakaupo pa noon si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At matindi ang sensura, censorship ng kanyang administrasyon. May episode pa nga na ipinagbawal, banned, parang Voltes 5. Merong 2 maikling bahagi ng revival ng 2 for the Road na hindi nawawala ngayon. Tungkol sa magician, mahikero, salamangkero, hindi patas, gender fair ang wikang Filipino. Filipinix, Philippinx, Philippinex, at pagtatanghal, pag-perform ni Bong Peñera ng kanyang Asamba Song.
Pinoy one-hit wonder? Miscellaneous. Gets ba? Miscellaneous. Ano ba tingin yung tinutukoy ko? Bakit may miss o kaya Mrs. ang mga babae? Pero ang lalaki, Mr. lang. Kaya Miss. Magazine show ng mga babae para sa mga babae. Hinost nina Maan Hontiveros, Tina Revilla, Prinsipe Abante, at Yogi Dominguez. At idinerect ni Maria Montelibano at ni Mitos Villarreal. Hot seat ang segment para sa mga panayam, habang you can do it para sa DIY. Live itong ipinalabas tuwing Miyerkules ng gabi sa 7 mula noong 7 ng Hulyo, 1977 o 1976 hanggang 1986. Laging tinatamaan, in trouble, ang miscellaneous sa BRMPT, MTRCB ng Administrasyong Marcos Sr. bago pinalitan ng MTRCB. Mga larawan na lang ang naiwan ngayon. Mel and J / Partners Mel and J / Partners with Mel Chanco / Mel and Joey. Nagsimula noong 1989, sumahimpapawid, broadcast sa parehong radyo, Lunes hanggang Biyernes, at TV, Linggo, sa ABS-CBN hanggang 1995, nang dahil sa bitin serye. Naka-slides na pero di pa nare-record. Ito kasi inuna ko eh. Kaya ito, employment status na muna. Lumipat si Mel Chanco at Jay Sonsa sa GMA, kung saan naging host sila ng panglinggong Partners Mel and J. Pwede yan, kahit pa pareho ang host, pero ibang istasyon. Kasi di sakop ng copyright, karapatang sipe, ang format. Kaya nga nabitbit ni Kuya Will yung Wawawi sa iba-ibang channel eh. Walang orihinal, walang nagsisimula sa wala. Naging partners with Mel Chanco noong 2004 kasi tumakbong senador si Jay Sonza. Dinagdag si Henyo Master Joey De Leon, kaya naging Mel and Joey na talk show pa rin na umere hanggang 2011. Maraming Mel and Joey, pero di pa rin kumpleto. FPJ Sandra Aguinaldo. 2004 ang unang eleksyong tumatak sa akin, bago pa ang Hello Garcia. Bakit? Dahil dito, nagalit ang The King of Philippine Cinema, ang aktor na si Fernando Po Jr. kay GMA News reporter Sandra Aguinaldo. Kasi habang nagtatalumpati si FPJ sa campaign rally, nagre-record ng news spiel si Sandra. May maikling bahagi nito sa GMA News documentary 5 Dekada. Meron kaya sa arkibo ng GMA News yung raw footage? Meron kaya kay Dan Garcia yung pagbalita nito noon sa 24 oras? Rosana Roses, Teletubbies. Di umano,
Ayon sa 7 na channel ng Di Umano, KMJS, may napindot ang empleyado kaya lumabas si Osang. Nakita ang isang dibdib bilang panglimang Teletubby. Nirecord ng tung nung plung nung plung. Tingin nyo ilalabas nila yung tape? GMA Super Show. Bago ang ASAP, GMA Super Show ang long-running Sunday noontime show. Hinost ito ni Kuya Germs, Herman Moreno, at marami pang iba. Maraming clips online, puro galing dekada 80 at 90. Pero walang buong episodes. Wala kasing Jeepney TV ang GMA eh. Baka naman, online pwede. O royalties kasi ng mga kanta na ginamit. Natapos dahil sa Itbulaga. Paano? Monday to Friday yun. Sunday ito. Inalok ng ABS-CBN na bilhin ang noontime show mula sa tape. Tumanggi ang tape. Kaya 9 minus 2 equals 7. Ginawang pang-araw-araw ang Sunday show ng Apo, na pinalitan naman ng ASAP. Tinalo ng ASAP si Kuya Germs, kaya pinalit ng 7 ang SOP. At nilagay si Kuya Germs sa Walang Tulugan / Master Showman Presents. Walang kupas. Nagsimula bilang Master Showman o Master Showman Presents na umere ng live tuwing Sabado ng gabi. Kaya nga ang biro, walang tulugan, gising na gising, na naging pangalan at theme song ng palabas noong 2000s. Nakapagdebu pa nga eh. Pero nagwakas din matapos mamatay si Kuya Germs. May ilang video online galing GMA mula 2014 hanggang 2016. Puro panayam, walang pagtatanghal. Meron ding 2011, pero pribado. Marami ring clips na hindi mula sa GMA. Wala nga lang full episodes. At lahat galing sa Kapuso era. Hindi naman lahat. Ilan lang ang mula sa Rainbow Satellite era. Credits na nga lang na wala pa. The Big Big Show. Tanong ng Beat Culture Dancers, naaalala nyo ba The Big Big Show? Di umano, umere ito sa BBC 2 noong 1985. BBC 2, hindi ABS yan. At hinost nila Richard Gomez, Dina Bonnevie, Kring Kring Gonzalez, at iba pa. Pero, ang sagot ko sa Beat Culture Dancers? Walang nakakaalala. Walang ibang artikulo, editorial, o pagbalik tanaw sa palabas na ito. 2 clip nga lang meron eh. Night Owl Dance Party. Programa ito sa Channel 11. Di pa A to Z. Parte ng Elizalde Group. MBC DZRH. Produksyon ito ng Larry Santiago Productions Incorporated at pinagbidahan nina Eddie Mesa, Jose Marie, Helen Gamboa, Tita Helen ni Tito Soto, Tito Sen, Maggie de la Riva, Jerry Pons, at Lito Gorospe.
Gaya ng iba pang telebisyon bago ang batas militar, wala ito ngayon online. Dying Inside to Hold You. Gasgas na ito sa Emir's Biten. Daing. Ang hindi pagasgas ay yung sayaw. Online ngayon yung mga pang-zumba o pang-throwback. Pero yung footage noong 1990s, nung kasikatan nito, gasgas ba to sa That's Entertainment? Annalisa at Flor de Luna. Spoilers. Babala. Sinimulan ko na ang sigurado pinakamahaba kong pagbalik-tanaw o review. Kalye serye. Para maintindihan ng kalye serye, kailangan kong balik-tanawin ang mga pinaghugutan nito. Matapos ipatigil ng pamahalaang Marcos Senior ang pag-ere ng mga anime na gaya ng Voltes 5, kinailangan maghanap ng GMA Radio Television Arts ng kapalit. Samantala, nagsimulang umere sa RPN 9 ni Roberto Benedicto ang Flor de Luna, na pinagbidahan ni Janice de Belen. Tungkol sa pang-aapi ng bida. Mahilig tayo sa mga martir eh. Pang-aapi ng batang si Captain Obvious ba? Hanggang pang-aapi lang, wala pang paghihigante. Mamaya na si Belia Aldama. Kaya naisip ni na FMG, FMG ng DOS. Sa 7 siya nagtrabaho matapos ideklara ang batas militar at ipasara ang DOS na pinalitan ng BBC 2. Muli, magkaibang kumpanya ang BBC 2 at ABS. Kaya naisip ni na FMG at Ray Benedicto na hindi yata kamag-anak ni Roberto. Naisip nila, copy-paste. Pwede yun ha. Parang Mel and J na naging partners Mel and J. Gumanap na Annalisa si Julie Vega na nakatrabaho at kaibigan ni Janice. Wala pang network wars nun eh. Paano magkaka-network wars iisa yung may-ari ng 3 istasyon. At lahat ng mga istasyon ay bitinserya na yan. Mas maraming Annalisa na found. Hindi nawawala. Opening, maikling eksena, panayam kay Gloria Romero at iba pang mga gumanap o cast. Ang Flor de Luna, team song lang. RPN 9, Behenemen. Pwede pasabay na to habang nag-upload kayo ng Jan and Marcia at Body and Soul. Gulong ng Palad. Nauna pa ang teleseryeng to sa Annalisa at Flor de Luna. Pero di tulad ng dalawang yon, tuwing Biyernes lang umeere. Nagsimula sa radyo, niremake para sa DOS ni Benedicto na hindi ABS. Romeo and Juliet ang peg. Team song lang ngayon, hindi nawawala. Prinsipe, Abante! Pinagbidahan ni na Bert Tawa Marcelo at Tina Revilla. Miscellaneous. Di umano, parody ng Prinsipe, Amante mula sa dekada 50. Hype ng trailer. At kinikilabutan ako sa team song at intro. Pero yung mismong palabas,
base sa mga episode na hindi nawawala, may ilang eksena na natawa ko. At wala rin ito. Mongolian Barbecue. Pinagbidahan ito ni Jun Urbano bilang si Mr. Shuli at umere sa IBC 13. Ginamit ang komedya, parodiya, satira. Pinunto ang ating mga kahinaan para manawagan ng pagbabago. Binuhay muli, ni-revive ni Jun ang karakter na Mr. Shuli sa internet noong pandemya. Pero lost media na rin yun. Bukod sa 2 video na nire-upload ng iba. Ang isa doon, galing sa Mongolian Barbecue Show. Nakapost sa FB ang link sa mga panayam na pribado na rin ngayon. May isang vlog si Mr. Shuli sa FB ni Jun Urbano. Ang bagong kampyon / bulilit bagong kampyon / tanghalan ng kampyon. Singing contest ito na umere sa RPN 9 noong dekada 80. Hinost nina Bert Tawa Marcelo, Prinsipe Abante, at Pilita Corrales. Kasama sa mga naging kampyon sina Sharam Daram, Geneva Cruz, Tenten Munoz, Banig, at Regine. Woo! Ginawa ni Wilma Galvante ang palabas na dinala niya sa 7 bilang tanghalan ng kampyon. Gaya ng tawag ng tanghalan na hiwalay na palabas noon pero ngayon segment na ng It's Showtime. Naging bahagi na ang tanghalan ng kampyon. Bahagi, segment ng TikTok lang. Konti lang ang mga video ng kampyon na hindi nawawala. Meron ding pahina sa FB ang mga nanalo. Ang mga kampyon. Kung saan nakapost ang ilang larawan. GTV4/MBS. Bago ang 1972, 2 ang istasyon ng 2. 2 at 4. Bago niyan, 3 at 9. Matapos ipasara ni Pangulong Marcos Sr. ang ABS-CBN, nagsimulang umere ang BBC sa 2 at ang GTV Network sa Channel 4. Sa mga huling taon ng rehimeng Marcos Sr., Maharlika Broadcasting System ang naging pangalan ng 4. Hatid ng Maharlika Public Affairs ang live coverage ng pagtatapos sa Philippine Military Academy. Isa lang ang hindi lost media ngayon mula sa GTV4, mula kay OG flag waiver character, na nawawala na ang mahabang orihinal na description sa kanyang YT channel. May konting MBS4 naman. Channel 4 noong People Power, ika-24 at 25 ng Pebrero, 1986. Nagsimula sa Good Morning Manila na isa ring lost media. Humantong sa naputol na presscon ni Pangulong Marcos Sr. Pagbalik, bumungad na ang broadcaster na si Orly Punsalan at Maan Hontiveros ng Miscellaneous. Kinabukasan, nagbalita sina pre-martial law news anchor Jose Marie Velez at News at 7 anchor Tina Monzon Palma.
kinapanayam ng pre-martial law news anchor na si Bong Lapira, si Mambabatas Pambansa Roy Padilla Sr. At inanunsyo ng boses ng EDSA ang mamamahayag na si June Keithley na umalis na ng Pilipinas ang pamilyang Marcos. Pero alam nyo na dapat yan. Ano ang sumahimpapawid? Brinodcast sa TV sa pagitan ng Good Morning Manila noong ika-24 ng Pebrero hanggang sa mga huling sandali ng preskon ni Pangulong Marcos Sr. Bukod sa palitan ng Pangulo at Armed Forces Chief of Staff Fabian Ver na di umano pakitang tao lang. Ano naman ang nakita sa Channel 4 sa pagitan ng paglabas ni na Orly Punsalan at Maanon Tiberos at ng pagbalita ni na Jose Mari Velez at Tina Monzon Palma tungkol sa panunumpa ni Corazon Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas? Nawawala pa yan ngayon. New TV4. Pansamantalang pangalan ng Channel 4 matapos ang People Power hanggang maging PTV ito. Ano ang mga pinalabas dito? At kailan ito naging PTV4? FEN Magazine. Bago ang 1992, nasa ilalim ng Stars and Stripes ang Subic at Clark bilang base militar. At gaya ng iba pang mga base militar ng Estados Unidos, sakop sila ng Armed Forces Radio and Television Service o AFR-TS. Far East Network, FEN, ang sangay ng AFR-TS sa Clark at Subic. Matapos mamaalam sa ere, pumasok ang cable para punan ang iniwang demand sa mga Amerikanong palabas. Umere ang FEN Magazine sa TV station ng FEN. 3 maiikling clips lang ang meron ngayon. Weakest Link. Mas gusto ko ang Pilipinas Game Ka Na Ba noong si Edu Manzano ang pumalit na host. Dahil sa Papaya! Naalala niyo pa ba yon? Papaya Dance? Na binuo ng mga naging haligi ng It's Showtime. Papaya? One Hit Wonder? Matira matibay ito. Parang Survivor. Yung Weakest Link, iboboto palabas, vote out. Mas maraming nasa YT ng The Weakest Link noong si Edu pa ang host. Kasama na dyan ang episode kung saan lumabas di umano si Bob Ong. Isa lang ang Weakest Link na meron mula sa Alan K. Run. Inday, Heart to Heart. Umere sa GMA 7. Comeback noong 2002 matapos ang long-running na Eye to Eye. Natapos nang mamatay ang reyna ng intriga, Queen of Intrigue, na si Inday Badiday noong 2003. Regine, woo! At Vilma Santos lang ang nasa YT ngayon. The Keithley Report. Isang ad lang ang meron online tungkol sa base militar sa Clark at Subic ng Estados Unidos. Hindi Amerika ha, magkaiba yun, tandaan. Umere yan noong 1986. Hinost ng boses ng People Power EDSA, si June Keithley. Finiture din bilang episodes 5 at 6
ang di umano aparisyon. Pagpapakita ng Mama Mary sa Lipa Carmel sa Batangas noong 1948. Cebu. Drama miniserye ng New Vision 9, RPN, na shoot sa halata, Captain Obvious naman diba? May clip sa YT. Bakit yung teaser tunog theme song ng DOS? Plaza 1899. Komedya ni Dolphy sa RPN 9. Maikli ang takbo ng di umano experimental sitcom na ito. Bago lumipat sa DOS ang King of Comedy para sa Humalong Dariles. Byudo na may 2 anak ang karakter ni James Batman dito. Kasama niya si Panchito, Chopaengwit, sa ad na nasa YT. Tell the City. Ipinalabas sa City 2, BBC 2, noong dekada 80. Panayam kay noon Defense Minister at paborito ng Word of the Lord na si Juan Ponce Enrile. Yun lang ang hindi nawawala ngayon. Brigada 7. Hindi puro meme at viral ang GMA 7. Miski naman ngayon eh. Kaso, ano ang pinapansin ng madla? Noong dekada 90, umere ang Brigada 7 na puro seryoso ang inuulat. Ilan sa meron ngayon ang child labor, Teacher Monica at mga bata ng Sitio Abocado, Visconde Massacre, Kuratong Baleleng, Bala o Batas, Ozone Disco, impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Binaliktanaw na natin dati, di nga lang bitin serye. People Power 2, Cebu Pacific Flight 387, True Faith, Teddy Bear, DJ Alvaro, at Prettier Than Pink. Jessica Soho Reports. Literal na KMJS bago ang KMJS. Si Ma'am Jess pa lumilipad, hindi ang kanyang team. At muli, hindi lang puro viral ang paksa. Merong episodes tungkol sa 2001-1107, Videoke ni The Blanca Murder, 2002-0605, Imiemond Kulunan, Demonyong Kulungan, Graduate ng City Jail, Postscript Hostage, Ang Mangga ng Gimaras, 2003-0407, Amateur Singers 1 and 2, Area, Halo-Halo, 2003-0730, Organ Donation, Compressor Mining, Ramadan, 2003-1203, Kudeta o Kud Mutiny ng Magdalo Group ng naging Senador Antonio Trillanes IV, bitin serye. 2004-0204, mga nawawalang bata, mga kakaibang kandidato noong halalang 2004, at bird flu. At 2004-0804, rabi sa Marinduque, pang-aabusong sekswal ng mga pari sa simbahang Katolika, at grooming o kalinisan ng itsura ng mga pulis. Dapat isang mahabang video itong 100? More than 100? 100? Higit 100? Pinoy Lost Media, nawawala, Pinas. Etong parteng ito,
Inabot na ng 35 minutes. Kaya, chop-chop ulit ha. Parang Linux Mint Saga. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para mapanood agad ang susunod na bahagi ng Lost Media miniseryeng ito. I-like at i-share ang video sa social media. Magkomento sa YT page ng video. Suportahan ang palabas sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Manood pa ng Emir's Bitin na katabi ko o nakapalibot sa akin ngayon. Salamat, hanggang sa muli, at ingat!